naman ang Team Kinapawan sa Kalambag. So ngayon, mangangamusta tayo sa ating mga kasama. Kaway-kaway naman po tayo dyan. Hello kay Ate Samantha, hello kay Kuya Rusty, si Ate Cleo at Ate Jana, at lalong-lalo na naman si Ate Jewel. Firstly, kamustahin naman natin si Ate Jewel. Ate Jewel, kamusta ka na po? Sa ngayon, okay lang and very happy kasi of course, meron naman tayong new episode sa Kalambag at pag-uusapan natin ngayon ang Earth Day. So very grateful ako na isa ako sa mga nakadalo sa live stream na ito. Okay, thank you so much, Ate Jewel. Ngayon naman, si Kuya Resty. Kamusta na nga ba si Kuya Resty? Hi, good afternoon, everyone. So, I'm very well today. The weather is great kasi this past few days very init eh. So, I think that is very relevant to our topic today. Okay, oo nga. Pero, i-secret muna natin yung topic natin for today. Kamustahan muna tayo purely. Next naman, si Ate Samantha. Kamusta ka na po? Okay lang din. Same as Jewel. I also feel very grateful to be part of this live stream. And today, I'm just happy because I got to do this to create more bond with my co-officers. Okay. So, si Ate Cleo at saka si Ate Jana naman. Kamusta na po kayo? Hello, good afternoon. Okay naman sa akin. Uh, yung weather natin today is very nice, which also, like what Kuya Rusty said, it relates to our meeting today. And I'm very grateful and I am honored to be in this meeting. Thank you. Okay, si Ate Cleo naman. Hello po. I'm okay and I'm very thankful kay naging I'm part of this program po and I'm excited. So, lahat naman tayo excited para sa topic natin for today. Pero bago nga naman, bakasyon na. So, ano nga ba ang mga plano ninyo sa ating nararamdamang init ngayon? Ako personally ngayon, nandito kami sa Samay kasi ah ah ongoing kasi yung reunion namin for 3 straight days. So, kahapon, yung arrival namin. And then, ah hanggang bukas po kami dito. So, ang weather dito ngayon is medyo makulimlim siya tapos parang umaambon lagi. Pero okay lang naman kasi naitatawid din. Very inclusive at uh, very entertaining kasi yung mga activities namin dito. So, then, kamustahan din with sa aming mga relatives, saka ayun, nafe-feel ko talaga yung fulfillment ng ah, parang napuna yung void ah, na hindi kami nagkakamustahan ng mga close na mga pinsan, gano'n. Kasi sometimes kasi nabibisi din eh. Tapos yung sa ating weather conditions pa, hindi naman natin makakailangan. Ah, parang nang dahil sa ating weather ay hindi tayo makakapunta sa kanila, hindi tayo makakapagpangamusta kasi it's either walang signal or hindi tayo available kasi nga umuulan or umaambon o dahil nga sa sobrang init. So ngayon, ano nga ba ang topic natin? Ang topic natin for today is ang World Earth Day. Ang World Earth Day naman ay sinaselebrate uh, pagdating ng April 22. Palagi po yan. Every year, April 22, sinaselebrate natin ang Earth Day. So ngayon, yung topic natin is all about Earth Day, which is yung topic din nung last Kalambag episode. So tayo yung part 2. So ngayon, ano nga ba ang Earth Day para sa iyo? Unahin natin si Kuya Rusty. Um, so, Earth Day to me is like a worldwide birthday party of the Earth. It is a
global celebration, and reminder of our shared responsibility towards protecting and preserving the only home we have. It brings attention to the beauty and the urgent need to care for our planet. It urges us to pause, to reflect, and create conscious effort in in fostering a healthy environment. So I hope that through our voices and with your support, we could uphold that value not just on this day but every day. Every day should be Earth Day. Okay, thank you so much, Kuya Resty, sa iyong pag-share. Tama nga naman yung sinabi ni Kuya Resty na nararapat na palagi nating pahalagahan ang mundong kinalalagyan natin. Nararapat na ito'y pangalagaan natin at nararapat na tayo magtulungan upang masustain and ma-maintain yung cleanliness ng ating uh, uh, pina, uh, pinamamahayan. Ah, at ngayon, si Ate Jewel naman. Ano nga ba sa'yo ang Earth Day, Ate Jewel? So personally, ang Earth Day para sa akin is not only a yearly celebration, but as well as a time for us to reflect on the things na we can contribute para mapangalagaan natin ang Mother Earth natin. And of course, this is also a time na yun nga, i-reflect natin yung mga things if nakakontribute na ba tayo or may magagawa pa tayo para mapahalagahan or mapangalagaan natin ang nature kasi at the end of the day, tayo rin naman kasi kumbaga makaka-benefit dito. Yun lang. Okay, thank you, Ate Jewel. Tama nga naman na dapat na tayo ay mag-self-assess kung ano nga ba ang mga magagawa natin at ano nga pa ba ang mga magagawa pa natin para sa ikabubuti ng ating planeta or Mother Earth. Ngayon naman, si Ate Cleo, ano po yung Earth Day para sa iyo? Para po sa akin, ang Earth Day po is, ito po yung araw na mas napapahalagahan natin ang ating kalikasan at mas nabibigyang pansin. And dito, like, hindi lang siya ma-highlight kung ano yung purpose natin as individuals dito at sa ating paligid. At mas nakakatulong ito mag-share ng ating mga opinions and nakaka-open din itong Earth Day ng perspective natin sa kung ano ang dapat natin malaman. Okay, thank you po, Ate Cleo. Ngayon naman si Ate Jana. Sige, yung para sa akin, yung Earth Day is parang responsibilidad na dapat natin pangalagaan. Kaya sinabi ni Ate Cleo na parang nagbibigay siya ng pahayag or yung way natin para mapangalagaan ang ating Earth, especially yung earlier area. Tapos parang pananan na talaga siya, responsibilidad lang para sa atin na pangalagaan. Yun lang. Thank you po, Ate Jana. Tama nga no, yung sinabi ni Ate Jana na tayo ay responsible. Tayo ang responsable sa lahat ng mga nangyayari dito sa ating paligid. Kaya naman, tayo rin dapat ay nag-aalaga o maging responsable din sa pag-aalaga uh, Mother Earth. Ngayon naman, lastly, si Ate Sam, ano nga ba sa'yo ang Earth Day? Okay, para sa akin, itong Earth Day, it serves a reminder para sa atin na pangalagaan natin yung ating kalikasan. Not only for our own benefit, but for the benefit of everyone sa lahat ng mga nakatira dito sa ating planeta. Kasi hindi lang naman tayo yung soul na, kumbaga, nag-inhabit sa Earth, kundi meron ding mga hayop, mga other living organisms. And actually, hindi naman kasi talaga tayo kailangan ng Earth. We are the ones who need the Earth. Kaya, it is our biggest responsibility na pangalagaan natin yung ating environment. Kasi, tulad nga ng sabi ni Jewel, at the end of the day, tayo ang beneficiary ng ating own actions. Tayo din ang, kumbaga, tayo ang maapektuhan kung ano man yung ginagawa natin sa ating kapaligiran. So, better na pangalagaan natin siya because maganda rin yung maging resulta nito sa
Okay, thank you so much, Ate Sam. So, tama yung sinabi ni Ate Sam, no? Nararapat na tayo din, ay, kasi tayo yung magbe-benefit sa kung ano yung actions na gagawin natin para sa ating environment. Kaya naman, nararapat natin itong alagaan at i-maintain ang kalinisan para rin naman sa ating mga living organisms and sa ating mga species na malapit nang ma-extinct. Ayun. So, proceed tayo sa next question natin. May experience ka bang hindi mo makakalimutan na may kinalaman sa kalikasan? Unahin naman natin si Ate Jana. Sige, hi again. I remember parang mga 1 year ago na meron kaming activity na mag-tree planting doon sa may subdivision sa Sanawa. Tapos doon, parang may ibang organization yung nagsali din. Parang GSP ata to, or hindi ko alam. Pero yung SSLG, yung kami, nagsagawa kami ng tree planting doon. Tapos, marami din kaming na-plant na trees. At parang naging memorable din yun. Kasi, kaya nga, tree planting. Tapos, meron din isa na experience ko nung GSP last 2 years ago. Nag-tree planting din kami doon sa may Bukids. Pero like, kulangan kami ng mga trees. Pero, nag-tree planting pa rin kami doon. At naglinis kami ng mga kagubatan o mga ganon. Para lang maligtas yung kalikasan natin. Yan lang po. Okay, thank you so much for sharing, Ate Jana. Ngayon naman, itatanong ko din kung ano ang na-experience or ma-experience ba si Kuya Resty na hindi niya makakalimutan sa pagtulong ng kalikasan. So I think this is a shared experience for all Idapaweños when we were bombarded with powerful earthquakes way back in 2019. So it wasn't mostly about the fear, but the realization that how powerful or uncontrollable nature is kasi unavoidable naman yung earthquake. It's natural. So naging daan yun it was a way to emphasize disaster risk management, disaster risk preparedness, and disaster risk resilience. So Ayun, thank you so much, Kuya Resty. Si Ate Sam naman. Okay. Ma-remember ko, this was just recent, yung symposium ng MKWD about water preservation. Yung symposium na yun, meron din kaming field trip wherein we explore the different branches or yung mga systems ng MKWD to show us the process kung paano gina-filter yung, for example, yung mga maraming tubig, tina, pinifilter nila kaya meron tayong tubig na maiinom which is clean and purified na. I also remember that meron din kaming tree planting just as what Jana did. May tree planting din kami and I really enjoyed it because not only did we help to plant new trees, we also created a bond with other SSLG officers, which is, I think, essential then if we want to preserve our environment, the cleanliness of our environment, kailangan talaga ng friendship and collaborative efforts. So, if mag-build ka ng bond between other people, um, other activities will really follow. Ma-materialize mo na yung other activities that you want to do if there is collaborative effort. And yun lang. I really like how na-realize ko talaga kung gaano ka-important yung water preservation dito sa atin. Because without it, siguro marami na sa atin na hospital right now because of diarrhea and other diseases caused by water pollution. Yan lang. Okay, thank you so much, Ate Sam, for sharing. Ngayon naman, si Ate Jewel, may experiences ka ba na hindi mo makakalimutan patungkol sa kalikasan? So, siguro for me, one experience na related sa nature na hindi ko talaga makakalimutan is when I was a child, pauwi na kami. Tapos, it was raining hard yun. So,
need na namin umuwi. However, bago kami makauwi, need mag-cross ng tulay. So, due to heavy rain, bumaha, and we weren't able to go home. So, this scenario kasi is, kumbaga, eye-opener siya sa akin or may mga realization ako na one of the reasons kasi din na bumaha is um, due to deforestation. So, us dapat we should realize na hindi na dapat natin abusuhin ang ating kalikasan kasi we never know na what might happen in the future, and ang kawawa din kasi is ang future generation natin. So as early as now, we should realize the importance of taking care of the environment so that hindi mangyari yung mga nangyari sa akin na we weren't able to go home due to flood. So yun lang. Okay, thank you so much everyone for sharing. Ako naman, my experience was when I was in grade 10. So uh, may youth leader summit kami sa Magkaalam Magpet. And one of our activities was tree planting sa gilid ng falls kasi yung mga trees doon is pinutol for establishment siguro. And then, nakaisip yung coordinator ng Youth Leader Summit namin na mag-tree planting activity kami doon. And from that activity, kagaya nga nung sabi ni Ate Sam, uh, may presence ng collaborative effort, and also na parang uh, nagkaroon kami ng bond ng mga kasama namin. Kasi mostly yung mga kasama namin noon is from the youth of Magkaalam Magpet. And sa SK din, Sangguniang Kabataan ng Magkaalam Magpet. So, doon pa lang sa tree planting activity namin, sa day 2 na, uh, parang na-feel ko na, uh, may band na kaming, uh, may band na kami, and then, at the same time, parang hindi magka-clash yung mga ideas and principles namin. Yung bonding na parang hindi kayo magkakilala, pero at the first time you met, or at the first time na may naging interaction kayo, parang kilalang kilala niyo na talaga yung isa't isa. Kaya doon pa lang sa times na parang may bonds na naging the bonds that were made ay nag-serve na siya bilang a way para sa pag-save natin sa ating environment and sa pag-sustain sa cleanliness and pag-maintain din ng ating environment. So, ayun siya, very, very heartwarming kaayo ang akong experience ato nga tayo. Dili jud ko kalimot. So, okay, balik sa third question. Kung may isang environmental issue na gusto mong masolusyonan ngayon, ano ito at bakit? So, sino na naman ba yung tatanungin ko? Si Ate Sam naman. Okay. Isa sa major na environmental issue na kinakaharap natin ngayon is climate change, di ba? Kung napapansin natin, kahit summer, umuulan, kahit tag-ulan, minsan medyo mainit. Kaya gusto ko rin na mabigyang pansin itong climate change because it can really exacerbate yung mga already existing na environmental issues such as deforestation, di ba? And yung pag-rise ng sea level. Kasi kapag meron kasing climate change, hindi na natin kayang i-depict yung weather. Kaya minsan kapag masyado nang mainit for the polar regions, for example, na may melt yung ice nila, kaya may result to higher sea level. Kaya I really want to parang mag-focus good sa environmental issue na to because parang this is like the foundation to um more extreme na weather issues. So yun lang. I really want to mag-create pa ng more programs and activities related to para ma-inform yung other people about really the effects of climate change, kung gaano siya kaseryoso. Kasi if we are, yung parang hindi tayo masyadong knowledgeable about the effects of climate change, parang
wala tayong pakialam sa environment natin. Kaya mas better talaga na knowledgeable tayo about everything that's going on around our planet. Yun lang. Okay, thank you so much, Ate Sam. So, tama yung sinabi ni Ate Sam, ano, na, pagdating sa ating environment, our number one problem is the climate change. Kasi sa climate change alone, madami na kasi yung climate change kasi yung nagiging cause ng maraming hardships sa ating environment, especially sa ating weather. Kaya, ayun ang nararapat talaga na tayo ay mag-assess na para makagawa tayo ng mga solusyon, kahit maliit na bagay lang kasi, ay malaki na ang nagiging impact nito sa ating environment. Kaya, nararapat talaga na magpuna tayo ng mga solusyon o mag-isip tayo ng mga solusyon at gumawa tayo ng mga solusyon para sa ikabubuti ng ating planeta. Ayun. So, next, si Ate Jewel. Isa sa mga environmental issues na nais kong solusyonan is ang global warming. We all know na ang global warming, this is the long-term heating of the Earth's surface. So, the reason why gusto ko itong solusyonan is because for the past few months is we all know naman na frequent ang pag-suspend ng mga classes dahil sa pagtaas ng heat index dito sa Philippines. So not only does it affect our nature, but as well as the education here sa atin. So kung ano, kung frequent pa rin ang pag-suspend ng classes due to pagtaas ng heat index is mas more ang delay ng classes ng mga students. So naapektuhan talaga ang pag-aaral. So I hope na it through our collective effort is masusolusyonan natin ito so that hindi natin ma-experience for the next school year ang frequent na pag-suspend. Oo, kasi experience natin ito nung last school year kasi yung parang madaming madami yung class suspensions, parang sunod-sunod yung class suspensions due to extreme heat. Kasi uh, pag yung mga ibang schools kasi is parang TLS based yung mga classrooms nila. At pag TLS based kasi yung classroom ninyo, parang diretso yung init na ah, galing sa taas galing sa tuktok ng kisame ninyo, ah, papunta sa inyo mismo. Parang sumusungaw, okay. Parang sumisingaw yung init na nararamdaman natin. Kaya, ayun no, nararapat nga na humanap tayo ng mga solusyon at gumawa tayo ng mga solusyon para din sa global warming. Ngayon, si Ate Cleo naman. Sige, so, para po sa akin, ang air pollution po talaga. Dahil, isa din kasi ito sa hindi masyado na-recognize kasi more on, iba talaga. When we're talking about air pollution, it really plays major role sa earth natin. And I really want this na mabigyang pansin, especially na nakatulong talaga alam naman natin lahat na nakatulong talaga yung air sa atin. And sa nakaka-apekto talaga siya, especially sa mga youth, sa mga kabataan. And gusto ko, as much as I want na ma-solve itong issue, so I think together with sa mga works natin is I believe that we can get over it. Especially if nag-start tayo sa mga activities and programs na ating papanindigan, I believe na we'll get over sa air pollution po. Dahil malaki din yung mga effect niya sa life, hindi lang ng mga bata, kundi ng mga matatanda at ng lahat actually. Yan po. Okay, thank you so much, Ate Cleo. Si Ate Jana naman.
Sige. Yung sinabi po nila, parang nag-lead back ng po siya sa pollution. Yung pollution talaga yung main reason. But nagkaroon tayo ng air pollution, yung sa water pollution, and yung sinabi ni Ate Jewel. Tapos, yung gusto ko lang sanang bigyan pansin is yung ano talaga sa basurahan, kung paano siya iayos o paano siya itapon ng mas kanang yung itapon na natin siya sa basurahan ng tama. Kasi kapag hindi natin yun siya gawin, ano talaga yan siya, maging dahilan po yan siya sa air pollution, sa water pollution at sa ganyan. At parang uh, wait lang. Yung parang hindi naging mas maayos yung daloy ng pag-eskwela, kagaya sa sinabi nila na nag-delay lang po yung for example sa climate change, wala nang aral yung sa eskwelahan, kaya madelay ang ilang education. At dahil lang talaga yun sa basurahan na naging resulta ng climate change. Yan lang po. Thank you, Ate Jana, sa pag-share. Lastly, si Kuya Resty naman. So I guess it would be better naman siguro na ma-solve lahat ng mga environmental issue na nabanggit nila ng mga members ko all at once. Pero if I could instantly solve one issue, it would be plastic pollution because plastic naman is everywhere from the packaging to the clothes na atong bit- ah, ginapalit. So while convenient siya, its long-term effect is very harmful. So it kills marine life, it pollutes our ocean, and ang mga microplastics na nag-enter sa atong body in our food chain. And then may mga tao pa na nagsusundog ng mga plastic that releases harmful gases. So the fact na it takes more than 400 years na ma-decompose ang isa ka single na plastic bottle it is very alarming. So by solving it, we could protect countless species, we could improve our health, and then maging way siya para ma-open o mag-lean towards sustainable and eco-friendly alternatives such as mga reusable plastics and mga new innovations like may mga studies na nag-release ng mga bioplastics na plastics na maaaring mag-decompose through in a short time. So I think that would be the problem that I would like to solve. Okay, thank you so much everyone sa pag-share ninyo. So sa akin naman, kung may isang environmental issue ba akong gustong masolusyonan, ang gusto kong environmental issue is yung proper waste segregation and proper waste disposal. Kasi doon pa lang sa proper waste segregation, that is the one little thing na magagawa natin that will make a big impact sa ating environment and also sa ating proper waste disposal. Sa sinabi ni Kuya Restina, masyadong maraming waste ang na, ang pumapaligid sa atin kung saan-saan lang tinatapon, nakikita natin sa dagat, ganon. Sa pamamaraan pa lang ng proper waste disposal, makakagawa na tayo ng isang malaking ah, epekto sa ating kalikasan na positibo. So, ayun yung gusto kong masolusyonan na environmental issue. Kahit maliit lang kasi yung ginagawa natin, malaki kasi yung nagiging impact ng pagbabago sa ating environment. Mapamasama man ito o mabuti man ito, malaki talaga ang magiging kahihinatnan ng kahihinatnan nito sa ating environment. Kaya kung may magagawa man tayong mga solusyon, maliit man yan o malaki, counted na yan kasi malaki ang magiging pagbabago ng ating environment sa pamamagitan ng iyong maliit na pagtulong. Kaya, proceed na tayo sa next question.
Sa tingin mo, gaano ka-aware ang mga kabataan ngayon sa mga isyung pangkalikasan? At bakit mahalaga para sa kanila ang Earth Day? Ulitin ko. Sa tingin mo, gaano ka-aware ang kabataan ngayon sa mga isyung pangkalikasan at bakit mahalaga para sa kanila ang Earth Day? Unahin naman natin si uh, Ate Cleo. So, sige. I think yung mga kabataan ngayon, very aware sila since I know, for me, I think na-affect talaga sila. Especially kung ano yung ongoing na mga problem here sa earth natin. They are very affected as well kasi nakikinabang sila eh. And, and sa, ano, sa pinaniniwalaan ko, mahalaga sa kanila ang Earth Day. Dahil ang Earth Day, pinapahalagahan sa kanila ano yung dapat bilang mas ipalaganap ko. Like, kung ano yung gustong ipahiwatig nila sa kanilang, like, from their minds. So, kasi kasi I believe naman po na affected talaga sila in terms of um problema, isyong pangkalikasan. And mahalaga talaga to para sa kanila ang Earth Day. Dahil dito na bibigyang pansin ang kalikasan at mas nauunawaan nila ano yung mali at tamang gawin na kanilang nabibitaw na action, which is can lead to na much better talaga na kanilang bigyang pansin and very mahalaga talaga sa kanilang Earth Day dahil dito na tututok talaga. Okay, thank you, Ate Cleo. Si Ate Jewel naman. Um, ang mga kabataan ngayon, I believe na they are very well informed and aware naman sa mga they are Parang na-mute ata si Ate Jewel. wait lang, nagalag po, wait lang. So I believe na the youth of today are very well aware and informed naman, and especially na tinatalakay naman ito since elementary. And ang Earth Day, it is very important talaga para sa atin because of course nga, hindi lamang ito gina-celebrate but as well as a time na mag-reflect tayo sa mga nagawa na natin para makahelp sa ating kalikasan and what are the things that we can contribute pa talaga so hindi natin maranasan yung mga negative effects na dala ng kalikasan. So, yun siya. Okay, thank you, Ate Jewel. Naririnig ko ba ako? Clear naman. Okay. Kala ko kasi nawala yung signal ko. Okay, ayun. So, next is Kuya Resty naman. I think ang youth ngayon ay much more aware of environmental issues than before, thanks to the power of internet and social media platforms. They are very exposed to real-time or ongoing events about climate change, deforestation, and pollution. However, may mga may portion pa rin na hindi pa rin or disconnected about it, lalong-lalo na ang mga kabataan na nasa laylayan ng lipunan, mga kabataan na walang access or lack of access to environmental education in their communities. So with this Earth Day, we hope na mapunan ang pagkukulang na iyon kasi ang Earth Day, it is a chance to engage, educate, and empower these young minds. And then it is a platform to ask questions and realize that their voices and actions truly matter.
Okay, thank you so much, Kuya Resty. Kaya naman si Ate Sam. I agree sa mga sinabi nila because nowadays, it is evident na lahat tayo meron, almost all of us, meron ng access sa social media platforms because of, kasi nga na, tayo ay nasa 21st century na, so like, laganap na talaga yung use of technology and such. Kaso, tama nga yung sinabi ni Kuya Rusty kanina na there are young youth pa rin, especially sa mga rural areas, na walang access to this kind of information. Kaya maganda yung mga outreach programs na ginagawa ng, for example, ng mga SK or ng government para they can help those students para maging knowledgeable sila sa kung ano man yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. And of course, yes, importante talaga sa kanila ang Earth Day kasi nga um, we are given the opportunity para marinig din yung boses natin as youth. Kagaya nito sa Kalambag, we are given the opportunity to be heard sa kung ano man yung mga insights natin about Earth Day and about the environment itself. And kung paano rin tayo makakatulong bilang mga kabataan kasi kahit na underage pa tayo or mga minor, meron pa rin naman tayong magagawa. Kagaya na nga sinabi mo kanina na even the tiniest things can lead to bigger impacts. Kaya importante talaga na maging maalam tayo sa kung ano na ang nangyayari sa ating kapaligiran, hindi lang ngayon dahil ay Earth Day ngayon, kailangan maging knowledgeable ako about this stuff, kundi dapat yung spirit ng Earth Day is everyday siya kasi hindi lang naman pang isang araw lang yung dapat pinapangalagaan natin yung ating kalikasan, kundi everyday because everyday, kagaya ng sinabi ni Rusty kanina, we consume things kaya may mga plastics and such. So dapat maging responsible citizens tayo. Yan lang. Okay, thank you so much, Ate Sam. Lastly, si Ate Jana. Okay, parang nasabi natin sa lahat, pero meron din akong idagdag. Yung sa education, naging number one po talaga na ang source kung gaano ka aware yung mga kabataan, especially ayan, yung mga youth. Yung mga subjects, especially yung ESP at yung mga MAPE na nagbibigay ng pansin patungkol sa Earth at naging mas aware din yung mga bata kung ano ang kanilang gawin. At gaya sa sinabi ni Ate Sam, responsibilidad naman nila ngayon kasi sila naman yung mag-alaga ng Earth natin sa susunod na panahon. So, sila na yung maging responsable na naman. Pero kita naman, maging responsable din tayo para mas maging mapagaan yung earth natin for the next generation. Yan lang po. Okay, thank you so much everyone for sharing. Sa akin naman, nakikita ko kasi na aware tayong lahat na mga kabataan sa mga isyong pangkalikasan. Pero, ah, maliit lang kasi yung porsyento na nag-aambang para sa ikabubuti ng kalikasan. Kaya, ayun yung nararapat na ating solusyonan bilang kabataang leader. At nararapat na tayo ay mag-conduct ng mga programs, mag-implement ng mga programs para sa ikabubuti din ng ating kalikasan. Kagaya ng sinabi ni Ate Sam na sa mga rural areas, uh, pwede tayong mag-conduct ng mga outreach programs, symposiums, para sa ah, pagdagdag ng mga kaalaman ng mga iba pang kabataan na hindi gaanong na-reach ng internet access. So, ayun no, very very insightful yung mga napag-usapan natin na ah, about dito sa ating question. So, proceed tayo. May epekto ba ang maliit na hakbang ng kabataan sa pagtulong sa kalikasan? At paano ito pwedeng gawing mas impactful? Again, may epekto ba ang maliit na hakbang ng kabataan sa pagtulong sa kalikasan? At paano ba ito pwedeng gawing mas impactful? Unahin natin si Kuya Rescue. Bigyan mo ako ng number from 1 to 5. 2. 2. 1, 2. Si Ate Sam.
Favorite mo talaga ata kung tawagin Alexa. Charot. Okay, Yes so po tayo. kaya ng sinabi natin kanina na even the tiniest, kahit konting pag-shared post mo lang sa Facebook about environmental things, may naaambag ka na. Pero we have to keep in mind na yung pag-share ng information about the environment is hindi pa rin siya sapat. Although meron naman siyang contribution, but gaya nga ng sinabi nila nung sa symposium namin sa MKWD, you have to walk the talk. Ibig sabihin, hindi lang dapat na hanggang plano ka lang, hanggang shared post ka lang, kundi dapat maging role model ka din yourself na gumawa ka rin ng mga projects or mga activities na nakakatulong sa environment mo. Tulad na lang ng tamang pagtatapon ng basura sa basurahan, di ba? Kahit yun lang yung gawin mo, malaki na yung epekto nito sa ating kapaligiran. Kasi not only will it be organized, makakatulong ka rin to lessen the pollution. Marami pa actually, marami pang mga yung we think that it is just a simple thing to do pero hindi mo alam na malaki na pala yung impact nito sa environment. So, basta you have to remind yourself every day na ay kahit ganito lang yung gawin ko, it can lead to bigger impacts for the future, not just for myself, but for everybody else. So, kailangan talaga na choose to do the right thing. And again, you have to walk the talk. Hindi lang puro salita, kundi dapat meron ding gawa. Yan lang. Thank you so much, Ate Sam, sa pag-share. Next, Ate Sam, bigyan mo ako ng number from 1 to 4. 4. Sino yung 4? 1, 2, 3, 4. Ate Jewel. So for me, of course, yung mga smallest things na ginagawa natin in our everyday lives is nakakatulong talaga siya sa environment because especially if consistent tayo sa school na pinanggalingan ko, we really give importance sa Clayco. So yung mga plastic na gina-consume namin is responsible kami doon and hindi namin basta-basta iniiwan lang. And of course, yung mga simpleng bagay na we know how to segregate our garbage and um, alam natin na yung mga, we know what is right from what is wrong. So, kung ang ito na ginagawa natin is makakaapekto talaga siya or meron siyang negative impact is we should really stop it. So, of course, these things may be small, but again, let us remember na yung sabi nila, the smallest things are the ones that matter. So, we should really be mindful of our action. And at the end of the day, yun nga kita ang first beneficiary sa mga ginagawa natin if really take care of the environment. Okay, thank you so much, Ate Jewel. Bigyan mo naman ako ng number from 1 to 3. Number 3. 3. 1, 2, 3. Si Jana. So, hi. The famous word, basura mo, sagot mo. Yung ano lang talaga, yung action na, yung basura mo, yung sa'yo lang talaga yan. Hindi mo yan ipagtapon kahit saan. Yung ano niya talaga yan, naging big contribution na yan para sa atin, especially sa ating school, community, or saan ba yan. Nakatulong ang dito para sa atin. At tapos yung, pwede natin sabihin na, action speaks louder than words. Kahit sa gaya sa sinabi ni Ate Sam, yung hindi lang sa social media lang tayo mag-contribute, kundi yung pag-action talaga natin na tapon tayo ng basura sa tamang lagyan. Yan lang. Okay, thank you so much, Ate Jana. Bigyan mo naman ako ng number from 1 to 2. 1 po. 1. Si Kuya Rusty. Oo naman, definitely. Small actions such as using reusable items, conserving water, and simply just turning unused lights, maaaring like, hindi importante alone, but when it is used by millions, it is being adopted by millions, it may create a massive impact. So these actions not only decrease our
carbon footprints, but we can also set ourselves as an example to our friends, our peers, our family towards working towards a community that is very healthy, and then cooperation and collaboration lang talaga. The more we share our sustainable habits and our knowledge and then encourage others also to join, the greater the change we could achieve. Okay, thank you so much, Kuya Resty. Nadidinig pa ba ako? Clear naman po. Okay. Lastly, si Ate Cleo, ang very pretty. Bakit? For me po ay, yes, may malaki na tutulong na mga konting hakbang natin sa kalikasan. And ngayon, para sa akin, may mga ibang kabataan talaga na sobrang expressive. And pwede natin yung magamit as a weapon sa mga kabataan ngayon na maging eye-opener ito sa kanila, yung kanilang mga i-share, yung gaya ng programs and other ways para ma-prevent natin ang mga problems sa kalikasan. And as much as I want to say na wag mangako pag hindi mapapako, dahil yun talagang in-expect, especially if you believe you yourself na role model ka in terms ng mga ganitong gawin, dapat paninindigan mo talaga. Dahil nakikita ka ng iba, pinaniwalaan ka. And you must stand with your actions. Dapat, mag-match talaga yung words mo sa actions mo. At mas lalong maging eye-opener talaga sa mga kabataan na, ay, ito siya, tama tong kanyang ginagawa. At mas nakakatulong ito sa kalikasan, hindi sa kalikasan, kundi sa sarili ko dahil mas nakaka-look forward ito sa akin na magawa ng things na gaya ng pag-share sa social media. But again, sabi nila ate na maging responsible sa paggamit ng social media. Especially nowadays, it's very sensitive topic when we talk about social media. Okay, thank you so much, Ate Cleo. Ang very, very pretty, Ate Cleo. So, ayun no, tama naman lahat yung mga sinabi natin when it comes about sa ating mga magagawa para sa betterment ng ating kalikasan. So, in addition na lang yung sasabihin ko, yung time na mag-end tayo, uh, sa panahon kasi natin ngayon, hindi na natin gaanong napapahalagahan yung topic ng about sa kalikasan na nararapat na laging isa-isip at isa-puso din natin ang isyong mga pangkalikasan dahil kapag hindi natin papangalagaan ng maayos ang ating kalikasan, hindi din tayo magiging maayos, hindi din tayo magiging healthy, hindi tayo magiging masaya. Kaya nararapat talaga na mag-isip at gumawa tayo ng mga paraan upang ma-sustain at ma-maintain ang ah, ang ating kalikasan at gumawa din ng ah, mga paraan pa din na para ma-improve ito at hindi lang palaging ma-sustain, ma-maintain. Gumawa din tayo ng mga paraan para ma-improve ang ating kalikasan. So, ayun no. Sa last question na naman tayo dadako. Punuin ang statement. Bilang isang kabataan, ang ambag ko sa kalikasan ay, again, punuin ang statement. Bilang isang kabataan, ang ambag ko sa kalikasan ay, hmm, sino naman yung unahin ko? Ate Jewel. So, bilang isang kabataan, ang ambag ko sa kalikasan ay ang pangalagaan ito para sa susunod na henerasyon.
Okay, thank you, Ate Jewel. Si Ate Jana naman. Bilang kabataan, bilang kabataan, ang bagko sa kalikasan ay pagiging ulat, aktibo at magiging inspirasyon sa mga kabataan ngayon para sa pagbabago. Yan ang Hello, naririnig pa ba ako? Ah, parang hindi ko na kasi kayo naririnig eh. Siguro sa signal ko to. Sige, proceed na lang tayo kay Kuya Resty. Bilang isa sa mga kabataan, ang aking ambag ay maging isang aktibong tagapagtanggol ng kalikasan na sa kaniyang pang-araw-araw na buhay ay gumagawa ng mga pagpapasya na pinag-iisipan at ginagamit ang aking boses upang mag-educate, mag-inspire at mag-encourage upang protektahan ang ating kalikasan. Okay, salamat po. Si Ate Cleo naman. sa bilang kabataan, ang ambag ko sa kalikasan ay maging modelyo sa mga kabataan para sa ikabubuti ng ating Okay, thank you, Ate Cleo. Si Ate Sam naman. Okay, ayan. So, parang ang seryoso na nilang lahat. So, ako naman, bilang kabataan, ang ambag ko sa kalikasan ay syempre hindi lang kagandahan, kundi pati na rin katalinuhan sa kung paano pangasiwaan ang ating kapaligiran. So, yung famous quote nung ako ay nagka-campaign pala. Kung maalala pa ito ni Cleo. So, yun lang. Okay, thank you so much everyone. Sa akin naman, kung ah, ako naman bilang kabataan, ang ambag ko sa kalikasan ay ang pagiging ehemplo at ah, pagiging mamumuno na para sa ikabubuti din ng ating kalikasan. Ah, sa paraan pa lang na ikaw yung nagiging example or nagiging role model nila sa pangangalaga sa ating kalikasan ay isa na din itong malaking impact sa ating komunidad at lalong-lalo na sa ating kalikasan. So, doon pa lang marami tayong naibahagi sa ating topic. So, sa para sa ating synthesis or sa ating summary sa ating episode, kaya ba ni Ate Jewel? So, ayun nga, very important pag-take care sa ating environment and dapat talaga na maging mindful tayo sa ating action. And one quote din na makukuha ko sa um, discussion natin ngayon is yung kay Ate Sam na we should walk our talk. So, hindi lang dapat tayo puro salita, kundi dapat may gawa tayo and that we should always be consistent sa pangangalaga sa ating kalikasan kasi tayo yung makabenefit dito and yun lang and pangalagaan talaga natin ang ating kalikasan kasi para sa makakabuti ito sa atin. Okay, salamat Ate Jewel. Para naman sa ating announcements, Ate Samantha. Okay, hello. Hi everyone, especially sa ating viewers. So, ngayong April 28 from 8 to 10 p.m., meron po tayong gaganapin webinar
ng Global Action Week for Education or GAWE 2025. Makikita po ninyo yan sa ating caption, yung link kung saan kayo mag-register para kayo ay makasali. Meron po itong theme na Education Save Lives, Protect Education in Emergencies. Ayan, nakasulat dito, governments must ensure safe, inclusive, and equitable education during crisis, promote community involvement, and integrate local solutions into EIE. So ayan, I hope na may mga sumali din po sa webinar na ito because makakatulong din po ito para sa atin. Meron pa bang other announcements? I believe meron pong announcement si Jana. Yes po, meron pa yung isang announcement na lang. Every Saturday, meron po tayong kalambag 1 to 2 p.m. Yan lang po. Ayun, so, kamustahin ko naman kayo isa-isa. Ano ba yung mga naging, ano yung na-feel nyo o naramdaman ninyo nung napag-usapan natin yung ating first topic sa ating first kalambag together? Sino ang gustong mauna? Parang nakikita kong gustong mauna si Ate Cleo. Yeah, talaga niya. So, all throughout sa ating meeting here sa ating program ko, sobrang nagagalak ako dahil mas na-improve yung pagiging expressive ko. And grabe yung mga na na-learn ko dito sa program na ito or sa meeting na ito dahil especially sa nila ate, sa inyong ate at mga ate at kuya dahil sa inyong mga impactful words and impactful answers na really naka-open ng aking perspective for a better earth. Yes. Okay, maraming salamat, Cleo. So, bilang first time natin together sa Kalambag na ako din ay hindi naman isang first timer or ako ay parang 2 taon na ata ako sa Kalambag. First time ko kasi na-experience yung lahat ng co-officers ko ay parang close ko kasi same lang yung age gaps. And then, nung first time ko kasi, parang naiilang ako at parang na-awkward kasi yung mga kasama ko is mas matatanda na pa sa akin. Ako grade 10 ako noon, tapos sila grade 12 na. So, parang very nakaka-deja vu yung experience ko today. But still, I am very happy to be with you guys, especially with Ate Jewel as our president, Ate Samantha as our vice. Ate Shikaina is not here because may training sila for palarong pambansa with our treasurer, Ate Jana, with our PIO, Ate Cleo, and lastly, our PO, Kuya Resty. So, kaway-kaway naman tayo dyan. So, abagan nyo ulit ang ating next episode sa Kalambag every Saturday, 1 p.m. to 2 p.m. Kaway-kaway naman tayo. Bye, guys!